Magandang araw po ng Lunes sa lahat. Ngayon pong umaga ang atin pong teksto ay nasa Pilipos Kapitulo 4, talatang 15 hanggang 17. Opo. Sabi rito, "Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. Not because I desire a gift." Pansinin po natin. "Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account." Ngayon po umaga, I want us to talk about this, our heavenly account. Ako po naniniwala, lahat po tayo, familiar po tayo sa ating mga bank accounts. Most of us have bank accounts. At ang ikinalalago ng ating bank account ay nakadepende sa ating idinideposito. Well, ganun din po sa langit. Ano po? Sabi po ng Bible, "Let us lay up treasures in heaven." Opo. Kung saan hindi sumisira ang kalawang o ang insekto o anuman. Doon tayo mag-ipon ng ating kayamanan. Paano tayo nag-iipon ng kayamanan? Paano tayo nagdideposito sa ating account sa langit para ito ay lumago at maging kalugod-lugod sa Panginoon? Ito po sabi po din ni Apostol Pablo, "You did communicate with me." Alam niyo po, specifically ang sinabi rito ay giving and receiving. Of course, alam niyo po, ang pinaka-tangible o yung literal na nakikita natin ibinibigay ay pera. Ano? At kung ang ating pagbibigay sa Panginoon ay bukal sa ating kalooban, bagaman ang pera mo hindi nakakarating sa langit, yung pong account mo doon lumalago. Opo, sapagkat nakikita ng Panginoon kung paano ka sumusuporta sa gawain. Pero the way to communicate with the work of the Lord, hindi lamang po ito sa pera. Opo, when you are investing your life, especially your time and talents, sa gawain ng Panginoon, you are increasing. Sabi rito, "But I desire fruit that may abound." Increase. Opo. Yun ating po mga ginagawa para sa Panginoon. Ano po? Kung tayo po ay malugod na naglilingkod sa Panginoon, sa anumang capacity na meron tayo. Sunday school teacher, choir member, usher, opo, bus minister, youth director, music director, opo. O baka po ikaw ay isang simpleng prayer intercessor, opo. Baka ikaw ay isang prayer warrior. Baka ikaw ay isang member na kahit na may edad na, ay patuloy sa pagdalo. Kahit minsan ay mahirap na para sa iyo ang dumalo, ay nandun ka sa bahay-sambahan. Bilang suporta, una po sa church, sa pastor, at sa mga members na nakakakilala po sa atin. Opo. These are things that are literally, opo, increasing your account in heaven. The question is, nag-i-increase ba ang ating account sa langit? Opo. Are you really laying up treasures in heaven? Sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto, magsusulit tayong lahat sa harapan ng Diyos. Opo. Magsusulit tayo. Bubuksan ang mga aklat. Books will be opened. The book of life, the book of works. Ano ang ginawa natin sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin habang narito tayo sa lupa? Ako po yung nagpapasalamat sa mga members na involved sa gawain ng Panginoon. But how much are you involved? Bukal ba yan sa loob mo o ikaw ba ay napipilitan ka lang ba dyan? Are you pressured? Opo. Are you happy? Is serving the Lord a pleasure or a pressure? Ano ho? Maganda po tayo naglilingkod sa Panginoon nang may kagalakan sa ating puso. Kahit sa pagbibigay. Sabi po ng Biblia, God loveth a cheerful giver. No matter how big amount ang ibigay mo sa Panginoon, kung grudging, opo, kung ikaw naman ay murmuring, opo, kung yan naman ay laban sa kalooban mo, I'm sorry to tell you, that will never be accounted for in heaven.
Pinakamaganda po, siyasatin natin ang ating puso. Ano po? Opo. Ano bang bagay na ginagawa natin sa Panginoon? Sa palagay mo ba, nakalulugod sa Diyos? Opo. It's always a matter of the heart. Okay po ba ang puso natin sa gawain ng Panginoon? Tayo po ba ay talagang naglilingkod dahil nagagalak tayo naglilingkod? Does the love of God constrain us to work? Sabi ni Apostol Pablo, the love of God constraineth me. Opo, ang pumipilit sa akin, yung alam kong mahal ako ng Diyos. Alam kong minahal ako ng Diyos. Opo, sabi ng Bible, God commended His love toward us. Minahal tayo ng Panginoon kahit tayo mga makasalanan. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ni Apostol Pablo, inilagay tayo sa ministry. Opo, we are counted faithful. Nawa po yung tiwala, huwag mawala ng kabuluhan. Amen? Opo, let us cherish the thought na tayo po ay iniligtas ng Panginoon at inilagay tayo ng Panginoon sa gawain ng Diyos. Let our accounts in heaven abound. Do anything that you can do for the Lord sa gawain ng Panginoon. Whether giving of your possession or sharing your time or your talent to the ministry, that will increase our account in heaven. At pagdating ng panahon na tayo magsusulit na, opo, ay sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, thou good and faithful servant. Again, the question is, how is your account in heaven? Panginoon, thank you so much for the privilege. Nawa po makatulong po ito, maka-challenge, makapagbigay inspirasyon sa inyong mga anak sa paglilingkod po. Alam ko po na ang mostly ang nakikinig po dito sa 7 minutes prayer and devotion na ito ay mga manggagawa po niyo, especially sa IBC. At naniniwala po ako, Panginoon, na every now and then, we need to be inspired, we need to be encouraged, we need to be reminded of how good it is to serve the Lord. Maraming salamat po. Bless the day, O God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Magandang umaga po.